Santissima Trinidad, Sacramento, Mahal na Birhen, Debosyon, Langit. Nais po ba ninyong higit na malaman ang ating pananampalataya? Ugaliing makinig sa Catechism of the Catholic Church. Ang ating palatuntunan ay sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 9 ng umaga at muling maririnig sa ganap na alas 10 ng gabi at alas 2 ng madaling araw. Ang inyo pong mga katanungan, mga opinyon at mga mungkahi ay maaaring ipadala sa 0918-629-6310 o mag-email sa info.phi@radyomaria.org. Halinang makinig at makibahagi. Radio Maria brings you Catechism of the Catholic Church. Isang mapagpalang pagbati sa lahat ng mga tagapakinig at tagapagtangkilik ng ating himpilang Radio Maria, bringing Christ into your home. Sumasa inyo sa 99.7 FM sa Tarlac, 101.5 FM sa Cagayan, and 102.1 FM sa Isabela. Gayun din naman sa buong mundo sa pamamagitan ng ating audio streaming sa ating website sa www.radyomaria.ph at sa website ng World Family of Radio Maria sa www.radyomaria.org. Sa atin naman pong pakikipagkaisa sa Bitstap Network ay napapakinggan po tayo sa www.iradioportal.com. At sa kagandahang loob ng Comclark Technology and Affiliate Cable TV Networks, tayo po ay nakararating sa mga probinsya ng Bataan, Bulacan, Pampanga at Tarlac sa pamamagitan ng Cable TV Channel 99. At sa Concepcion Pay TV Network ay napapakinggan po tayo sa iba't ibang mga tahanan sa bayan ng Concepcion at Capas sa lalawigan ng Tarlac sa Cable TV Channel 81. Maaari na rin po nating i-download ang mobile application ng Radio Maria. Hanapin lamang po ang World Family of Radio Maria sa App Store, Google Play Store at Windows Store. Install sa atin pong mga mobile units and click. Mapapakinggan na 24 oras ang himpilan ng Radio Maria. Ang atin pong topic sa araw na ito ay abortion. Ito po ay under the 5th commandment na thou shalt not kill. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay mag-alay ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, mahabagin at mapagpatawad. Buong pababaang loob kami lumalapit sa inyo, naninikluhod sa inyong harapan, upang humiling ng paghuhugas mula sa aming mga kasalanan. Panginoon, aminado po kami sa aming mga maling nagawa laban sa inyo. Hinihiling po namin na sana'y ipagkaloob po ninyo sa amin ang tagumpay ni Kristo sa ibabaw ng krus. Ang pagpapawalang sala sa amin, bunga ng iyong pag-ibig at ng iyong habag. Panginoon,
magpatuloy po nawa kami sa aming pagsasabuhay ng panawagan ng kabanalan at kabutihan. Kami po nawa ay mas makapagsumikap na iayon ang aming mga sarili sa kung ano ang ninanais ng inyong kalooban. Panginoon, sa amin pong pagninilay ngayon sa abortion, maprotektahan po nawa ang lahat ng mga buhay ng mga inosente. Mabigyan po nawa ng tamang pagkilala sa karapatan ng mga supling na ito sa sinapupunan ng kanilang mga ina. Masilayan nawa, Panginoon, ng mga bagong nilikhang buhay na ito ang liwanag ng mundo. Patawarin po ninyo, Panginoon, silang mga nagsisipaggawa ng abortion at nawa ay ma-realize po nila sa lalong madaling panahon na ang gawain na ito ay hindi sa usapin lamang ng karapatan ng katawan kung hindi ng karapatan ng buhay, lalo't higit ng buhay ng mga walang kalaban-laban na mga sanggol. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling at idinadalangin sa pangalan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo bilang iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, Ina ng buhay, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Welcome po sa unang bahagi ng atin pong programa, ang Catechism of the Catholic Church. Ang atin pong topic ay abortion. Ang abortion po ay yung intentional expulsion of a fetus or of a living organism in the womb of a woman. Mga ginigiliw ng mga tagapakinig at tagapagtangkilik, hindi na po bago para sa atin ang abortion, ang paglalaglag ng mga supling sa sinapupunan ng isang ina. Ang paglalaglag na ito ay bunga ng iba't ibang mga dahilan at sirkumstansya. Of course, abortion, which is the direct and intentional expulsion of a baby from the womb, is a murder. Ito po ay isang pagpatay. At dahil tayo ay sumusunod sa batas ng ating Panginoon, na huwag kang papatay, kailanman hindi po natin mapapayagan ang pagkitil sa buhay ni numan. Lalo't higit ang mga walang kalaban-laban at walang kamuwang-muwang na mga sanggol sa kanilang mga ina. May mga magsasabi na hindi malinaw. Kailan ba tatawagin na tao? Kailan ba tatawagin na meron ng karapatan ang mga nasa sinapupunan ng isang babae? Even the scientific world, sasabihin nila, hindi ito malinaw. But the church, though not speaking on scientific terms, teaches that in the moment of conception, ang isang tao ay nabubuo. At yung moment of conception na yan, ang simulain ng proseso para sa biological development ng isang tao.
At dahil ito ay simulain ng biological development na atin pong tinatawag sa sinapupunan ng ina, then therefore, ito ituturing na po natin na tao. Ito ituturing na natin ng may paggalang at pagrespeto. Ito ituturing na natin na buhay ng isang kapwa nilalang na dapat nating ipagtanggol at dapat po nating pangalagaan. Kanya nga, anumang uri ng intentional, direct, and forced expulsion from the moment of conception hanggang ito ay hindi na ilalabas sa sinapupunan ng ina, ay tatawagin po natin na abortion. At ito po ay kikilalanin pa rin natin ng isang paglabag sa ika-5 utos ng ating Panginoon. Huwag kang papatay. At hindi kailanman natin papayagan ang abortion bilang isang usapin lamang ng karapatan ng babae sa kanyang katawan, sapagkat ang usapan dito ay mas higit pa sa karapatan ng babae sa kanyang sarili. Dahil ang pinag-uusapan dito ay buhay. Buhay ng iba. Buhay ng isang tao. Buhay ng isang walang kalaban-laban, buhay ng isang walang kamuwang-muwang na supling sa sinapupunan ng kanyang ina. Hayaan po ninyo na basahin po natin ang paragraph 2271 na nagsasaad po sa atin kung kailan ba nagsimula ang pagtindig ng simbahan para ipaglaban ang buhay ng mga sanggol sa sinapupunan ng mga ina. Since the 1st century, the Church has affirmed the moral evil of every procured abortion. This teaching has not changed and remains unchangeable. Direct abortion, that is to say, abortion willed either as an end or a means, is gravely contrary to the moral law. You shall not kill the embryo by abortion and shall not cause the newborn to perish from the decay. Also from the written works of Barnabé, from the document Ad Diognetum, and from Tertullian in his book Apologetics. There is a common voice from the church of the 1st century that tells, you shall not kill the embryo by abortion and shall not cause the newborn to perish. Gaudium et Spes, number 51, paragraph 3. God, the Lord of life, has entrusted to man the noble mission of safeguarding life, and men must carry it out in a manner worthy of themselves. Life must be protected with the utmost care from the moment of conception. Abortion and infanticide are abominable crimes. Nako, mula pa po pala sa pinakaunang siglo ng simbahan ay ipinagtatanggol na nito ang buhay at karapatan ng mga sanggol sa sinapupunan ng mga ina. Inuulit-ulit at patuloy na itinuturo ng simbahan ang moral evil ng mga gawain patungkol at patungo sa abortion. There is always a recognition and affirmation from the Church that in every procured abortion, moral evil is present in every act therein. Sa mga unang siglo ng simbahan, siya ay namuhay sa imperyo ng Roma. At ang imperyo ng Roma ay
isang imperyong pagano. Kinagawa lamang kung ano yung gusto niyang gawin. At ang imperyo ng Roma ay namuhay sa mundo na puno ng kamunduhan at puno ng mga bagay-bagay na makasanlibutan. Naandyan na yung mga party making activities. Ang merriment ay prevalent sa kanilang society at palagi ang mahalaga ay makakain ng marami, makainom ng marami at i-involve ang sarili sa mga makalaman na mga aktibidad. At isa nga sa mga bunga ng ganitong uri ng pamumuhay ay ang hindi maiwasan na pagdadalang tao. Dahil nga naman sa dominant sexual paradigm ng mga Romano sa mga panahon na iyon. At kapag ayaw na magbuntis ng isang babae, they will abort. At kapag ayaw nila na madagdagan muna ang kanilang pamilya, they will abort. At kapag ayaw ng mga babae na masira yung kanilang figure, dahil ito'y kanilang pinangangalagaan, they will abort. And so, abortion in the Roman Empire is also a common practice na ginagawa rin po sa ilang mga makabagong mga bansa ngayon na nagli-legalize sa abortion. Kaya't nais itama ng simbahan ang maling gawain at pananaw na ito. Nais itama ng simbahan na ang buhay ay hindi lamang sa pagkain, hindi lamang sa carousing, hindi lamang sa drunkenness, hindi lamang ito sa mga sexual perversions. Ang buhay ng tao ay higit pa sa mga bagay na ito. At nais na ipakilala ng simbahan ang higit na buhay sa pamamagitan ng tamang pagkilala sa halaga o importansya at ganyan din naman sa karapatan at dignidad na taglay-taglay ng bawat buhay ng isang tao. Simula sa sinapupunan hanggang sa pagtanda. Kaya nga, dahil masyadong rampant ang abortion sa first century ng ating simbahan, sa kinalalagyan niyang imperyo ng Roma, nagsalita ang marami sa mga tagapagturo na nagsasabing, huwag papatay ng sanggol sa sinapupunan sa pamamagitan ng abortion. Huwag papatay. At ito ay malinaw na itinuturo ng simbahan noon, ngayon at magpakailan paman. Kanya nga, hindi nagbabago ang katuruan na ito ng simbahan. Kailanman hindi pwedeng baguhin sapagkat ito ay nakaukit sa ating dignidad bilang tao. Naigalang ang karapatan na iyan ng buhay bilang isang tao sa simula ng proseso ng pagiging isang tao sa conception hanggang sa ito ay magkaroon ng natural death. And so, with this, the church is strong in its words. Direct abortion, that is, abortion willed either as an end or means, is gravely contrary to the moral law. Napaka-direct po ng magsalita na ito ng atin pong simbahan. Sana'y mapakinggan po tayo ng mga tao na dapat ay makapakinig sa mga salitang ito. Hindi natin pwedeng idahilan ng kahit na ano pa mang bagay para i-justify ang abortion. Sabi nga
ng Gaudium et Spes. Ang Diyos, ang Panginoon ng buhay, ipinagkatiwala sa tao ang isang dakilang misyon na pangalagaan ang buhay. At ang bawat isa ay dapat ipagpatuloy ang pagtatanggol na ito bilang isang karangalan para sa sarili. Ang buhay ay dapat mapangalagaan ng may maingat na pag-ibig. Mula sa moment of conception hanggat sa ito ay maipanganak at mailuwal, hanggat ito'y mapalaki. Kaya nga, abortion and infanticide are abominable crimes. Kasuklam-suklam na krimen, kasuklam-suklam na kasalanan, kasuklam-suklam na pagkakamali ang paglalaglag ng bata. Sa pagpapatuloy, ang sabi ng atin pong katekismo sa paragraph 2272, formal cooperation in an abortion constitutes a grave offense. The Church attaches the canonical penalty of excommunication to this crime against human life. Open quotation. A person who procures a completed abortion incurs excommunication latae sententiae, Canon 1398. By the very commission of the offense, Canon 1314, and subject to the conditions provided by canon law, canon numbers 1323 to 1324. The Church does not thereby intend to restrict the scope of mercy. Rather, she makes clear the gravity of the crime committed, the irreparable harm done to the innocent who is put to death, as well as to the parents and the whole of society. Nako, napakahalaga po. Ito pong mga pananalita na ito ng ating katekismo. Isa-isahin po natin ng atin po mapagnilayan ng mabuti. Una, formal cooperation in an abortion constitutes a grave offense. Pag sinabi po natin na formal cooperation, yung mga tao na nagbigay din ng consent, yung mga tao na merong kinalaman at may alam patungkol sa abortion na ginawa. Of course, naandyan mismo yung iba't ibang mga persona na napapaloob dito. At iba pa po yung mga tinatawag nating na direct cooperators. Pag sinabi po nating na direct cooperators, yung nagpapalaglag at yung gumagawa ng act of abortion. Ito yung practitioner na nagpro-provide ng service para sa heinous crime na ito ng paglalaglag ng bata. Kapag ikaw ay nagbigay din ng consent, kunyari ikaw ay magulang ng nagpapalaglag, kaibigan o kasintahan, ikaw ay nurse din na naandoon, nagtatrabaho sa klinika kung saan ay ginagawa ang abortion o nagtatrabaho sa lugar kung saan ginagawa ang abortion. Ang lahat ng mga ito ay nasa realm ng mga may kasalanan ng abortion. Okay? Sila ay nasa circle. Yun yung mas tamang term. Nasa circle ng mga nakagawa ng kasalanan ng abortion. And it is a grave offense. At ano ang sinasabi ng simbahan para ma-highlight yung kanyang katuruan na ito ay grave offense? Merong
canonical penalty. Pag sinabi po natin canonical penalty, ito yung kaparusahan na ipinagkakaloob ng simbahan dahil sa act of abortion. At tandaan po natin, ang kaparusahan na ito ay hindi nangangahulugan ng exclusivity ng simbahan, by which that person who commits the act of abortion is excluded in such a way na isinusuka siya ng simbahan. Hindi. Pagkos ang punishment ay laging titignan po natin, katulad nating sinabi, as medicinal in purpose. Ang sabihin na po natin, mabigat na canonical penalty na binibigay ng simbahan sa mga nakagagawa ng abortion ay nangangahulugan na nililinaw ng simbahan kung gaano kabigat, gaano kasakit, gaano kapangit, gaano kasuklam-suklam ang krimen na ginawa, sapagkat hindi na ito maibabalik pa, hindi na ito magagawan pa ng solusyon, dahil hindi na muling maibabalik ng buhay ang inosente na kinitilan ng pag-asa at karapatan sa kanyang sariling buhay sa sinapupunan ng kanyang ina. Kaya nga, napakabigat ng ibinibigay na canonical penalty or punishment ng simbahan. Ano po yung canonical penalty na ito? Excommunication, latae sententiae. Ibig pong sabihin, automatic upon the commission of an act, yung mga tao na involved sa abortion ay excommunicated sa ating simbahan. Ang ating simbahan ay hindi po madaling mag-excommunicate ng tao. May mga proseso na dapat daanan para maitiwalag. Yan ang kung atin pong nais na intindihin kung ano yung salitang excommunication. Yan, maitiwalag, pagtitiwalag. Hindi po madali ang proseso ng pagtitiwalag. Meron pong pinagdadaanan na mahabang proseso para ang isang tao ay ma-declare na tiwalag. Hindi dahil sa dinais lamang ng mga otoridad sa simbahan na ito'y tiwalag na, hindi po. Meron po tayong malinaw na proseso patungkol dyan. At ito po ay mabusisi. Dahil iniisip po natin ang kaligtasan ng kaluluwa ng mga Kristiyano Katoliko. Yun ang una't higit na atin pong iniisip lagi, ang kaligtasan ng kaluluwa. But then, in order to highlight how gravely sinful and how morally evil abortion is, ang simbahan, ang sabi, sino man ang merong involvement at direct committal ng abortion ay may automatic excommunication. Itinitiwalag na nila ang kanilang mga sarili. At itong pagtitiwalag na ito ay nagsasabi na wala silang karapatan na makibahagi sa ating mga pagdiriwang. Wala na silang karapatan na tumanggap ng mga sakramento. Wala na silang karapatan na tawagin nila ang kanilang mga sarili na Kristiyano. Wala na rin silang karapatan na tawagin ang kanilang mga sariling anak ng Diyos, sapagkat ginawa nila ang isang kasuklam-suklam na bagay na hindi katanggap-tanggap sa mata ng Diyos at sa mata ng simbahan. Excommunication latae sententiae. Father, meron pa po bang chance para ang latae sententiae na ito
na excommunication ay mawala. Lalong-lalo na ngayon na alam na namin na ganito po pala. Meron pa po ba kaming karapatan na maligtas ulit? Meron pa po ba kaming kakayahan na matanggap ulit ang biyaya ng Diyos na magdadala sa amin sa kalangitan? Meron pa rin po ba oportunidad na kami po ay makapagsisit mapatawad ng Panginoon sa napakabigat na kasalanan na ito na aming nagawa? Opo, meron po. Sapagkat ang Panginoon ay lubhang maawain. Ang Panginoon ay lubhang mapagpatawad. Kapag totoo ang atin pong pagsisisi at nais po natin na talikdan ang nagawang pagkukulang at pagkakasala na ito na kasuklam-suklam, tayo po ay lumapit sa ating mga kaparian upang aminin ang kasalanan na ito. Pero dahil ito po ay isang napakabigat na kasalanan, lati sentensya excommunication, ang kaparusahan, ito po'y tinatawag na reserved sin. Ang kasalanan na ito ng abortion ay napapatawad lamang ng obispo. Ang obispo lamang po ang meron pong karapatan at meron pong kapangyarihan na makapagpatawad ng kasalanan na ito dahil nangangailangan po ito ng lifting of the excommunication punishment that there is. Okay? Dapat ma-lift yung canonical penalty. At dahil ang obispo sa isang diocese ay nag-iisa lang, ang obispo ay nagkakaloob ng faculty sa ilan sa kanyang mga pari upang sa gayon sa kanyang pangalan ay i-lift ang canonical penalty ng excommunication sa isang nakagawa ng abortion. At kapag lifted na ang canonical penalty na ito, ay pwede nang tanggapin ang kapatawaran ng kasalanan at pwede nang ulit bumalik sa yakap ng simbahan at tanggapin ang iba pang mga sakramento na makatutulong sa kanya upang tuluyan na niyang mabago ang kanyang buhay. So, sa mga nagnanais na mangumpisal dahil sa kanilang nagawa na abortion at alam ninyo na kayo ay excommunicated, you may approach the bishop because he has the sole power and faculty na magpatawad ng ganitong mga kasalanan, or ask also yung priest kung kanino kayo nangungumpisal, kung meron po siyang special faculty, no, para sa reserved sins. Nang sa gayon ay malift niya yung canonical penalty at mapatawad po kayo sa inyong mga kasalanan. Yes, you know, the Lord is so merciful, and we cannot contain the mercy of God. And so, the church, which is instituted by Jesus himself, is the sacramental way by which we are going to receive that forgiveness for the sins we have committed, especially if it is a grave sin and a morally evil act, such as abortion. Magbabalik po tayo dito sa ating programang Catechism of the Catholic Church. Ako po ay si Father Vic Abihay, Parish Priest of Nuestra Señora de Lourdes Shrine, dito po sa Disilwad, Palasyan, Aglipay, Quirino. Inaanyayahan ko po kayong makinig dito sa Radio Maria, lalo pat sa panahon ngayon na masyadong napakaraming impluwensya sa ating buhay. Tulad po ng individualism,
relativism, modernism, consumerism. Ito po ang mga bagay-bagay na sadyang naglalayo sa atin, sa ating panampalataya sa Diyos. Kaya ugaliing makinig dito sa Radyo Maria sapagkat napakaganda po ang mga programa upang sa gayon mapalalim natin ang ating kaalaman. Bilang isang Katoliko, tungkulin natin na mapanatili ang ating panampalataya sa Diyos at ugaliin din natin na hikayatin ang ating mga kasama para sa gayon, higit na pamapalalim ang ating pananampalataya sa Diyos, higit nating maunawaan ang ating ugnayan sa kapwa-tao at upang mabiyayaan tayo sa pakikinig sa Radyo Maria at magkakaroon ng iba yung kahulugan ang ating buhay sa araw-araw. Kaya't ugaliin ninyo na makinig dito sa Radyo Maria Philippines. Radyo Maria, bringing Christ into your home.